napakagastos ang pagpa-farm dito, na hindi basta-basta. Hindi, lalo pa kung halimbawang ibinabayad ko yung ganyan sa ibang tao na per day ang labanan, talagang talon-talo, di ba? Kaya ayan, magandang araw mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Nandito na naman tayo sa farm. Nakita nyo naman, napakaganda ng sikat ng araw sa mga oras na to. Ang init dito, grabe. Ayan o, kung makikita nyo, wala man lang ako kung anong dilim ng mga nakaraan nating pagbibideo rito. Siya namang init ngayon. Ayan o, ha, grabe ang init. Palakad-lakad muna tayo, pamuni-muni muna tayo dahil nga kadarating lang natin dito. Ito, i-share ko nga pala sa inyo dahil nabanggit ko nung mga nakaraang video natin na meron na naman tayong isang project, meron na naman akong hindi ko naisip to, nakita ko lang to na biglang nag-pop up na yung mga lumang gulong na DIY na tinatawag na mga design. Di ba? Nabanggit ko naman to na hindi tayo pwedeng magdala rito. Hindi naman sa hindi pwede. Hindi tumatagal yung mga plastic dito na sa sobrang init madaling lumutong, di ba? Yun yung mga nabanggit ko noon na talaga nag-iisip ako, kumukuha ko ng mga bakal, mga concrete na pang-design, pang-landscape natin dito. Tsaka nga pala yung gulong na mas maganda pang ito ang i-design natin dito, ito yung ikalat natin ng mga design, mas matagal ang itatagal ng mga gulong na to, di ba? Dahil nga sa sobrang init dito, namimili lang rin ako ng mga dinadala rito kasi kaysa naman masayang bili tayo ng bili tapos 2 hanggang 3 taon lumulutong na yung mga plastic. Kaya ngayon nakita nyo naman doon sa area na yon, meron pa tayo 6 na gulong. Tapos dito, ilan yung gulong natin dito? 4. So meron tayong 10 na gulong na malalaki. Ito itong mga gulong na to mga kapanyero, mga nahingi lang rin natin sa mga tropa to na yung mga nag-o-off-road na yung malalaking gulong talaga na pambundok. Yun nga, pagka nagpalit na sila, hiningi ko ngayon itong mga gulong na to kasi itapon daw nila, i-ano na lang rito, dalhin rito sa farm natin. Pero ito kasi matatagal na to, so hindi ko lang siya maasikaso, hindi ko malaman kung ano bang gagawin, pero alam ko may papakinabangan. Ito nga, dumating na yung time na nakakita tayo ng pwede nating i-design, pwede nating gawain para sa mga gulong na yan. Ito yung sinasabi ko na tara balik tayo rito sa sasakyan natin. Palakad-lakad na naman tayo, lumalayo na naman tayo ito yung gagawin natin. Ito, bumili ako ng kahoy sa Home Depot. Ito yung mga treated na kahoy. Yan. Bali, inano ko na to, pinutol-putol ko na sa Edmonton. Dahil nga, di ba, wala namang kuryente rito, wala namang gamit dito. Mas madaling makabili ng materyales. So, lahat ng materyales kukuhanin sa Edmonton. Susukatan ko na kung ano yung project natin. Tapos, pagdating rito, parang Lego na bubuo-buuin na lang natin. Ganun yung ginagawa ko rito. Kaya nga ito mga kapanyero, yan, nakita nyo naman, kumuha lang muna ako ng 3. Hindi ko alam kung kakasya or hindi natin alam kung kasya na ba to or bibili pa tayo, kulang. Yan. Ito yung ganito gagawin natin mga kapanyero. Ito yung lalagyan natin ng paganyan haharangan na lang natin. Yan, pabilog. Tignan natin kung maganda, di ba? Kung maganda, itutuloy-tuloy natin yung 10 gulong, lalagyan natin. Pero pagka swangit, wag na, di ba? Pag-isip na lang tayo ng mga bagong design kung pwede. Diba? Pero sa tingin ko naman pwede, Sampulan muna natin, itayo-tayo lang natin, pero kulang pala. Malaki yung gulong. Ang sukat ko kasi rito mga kapanyero noon 32 lang. So sabi ko mga 12 lang kahoy. Pero kulang pala. Kulang ng mga 4 o 5. Ganyan
Tapos lalagyan natin dito ng lupa, yung nabibili nating decomposed na lupa. Ilalagay natin dito para tataniman natin ng mga halaman, mga bulaklakid or kahit anong perennial na bumabalik siya sa susunod na season. Yung ba, isang tanim lang pero taon-taon bumabalik yung halaman. Mamamatay pagka winter, babalik pag summer. Pagka malayo, mga kapanyero, yan, pagka malayo, okay naman siya. Maganda. Diba? Ewan ko lang rin kung, kasi nga hindi pa natin na itutornilyo, hindi pa natin na i-screw. Pero subukan din natin, di ba? Susubok muna tayo ng isa. Yan, no? Ayan, na-share ko lang sa inyo yung mga bagong project na gagawin natin. Kasi pagka nga yan maganda, yun nga, ikakalat natin dito. Pupunta ulit tayo sa mga tropa na manghihingi tayo ng mga gulong na malalaki. Tapos lalagyan natin ng ganyan, di ba? Para maganda. Kasi ilan din dito, di ba? Dito ngayon, nakita nyo naman, dito siguro mga 4 o 5 ganyan ang ilalagay natin sa paligid. Tapos para pagka summer, mamumulaklak or maghahalaman na siya rito, di ba? Tapos dito sa magiging tambayan natin na kusina, maglalagay din tayo dyan. Doon sa laruan, maglalagay ulit tayo, di ba? Ganun ganun yung gagawin natin mga kapanyero. Kaya ito mag-comment na lang kayo mga kapanyero kung maganda ba or ano sa tingin nyo ang kakalabasan pagka ito nangyari, di ba? Pagka ito nai-screw na. Kaya yan mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Ganun din mga kapanyero, para masubaybayan yung development natin, yung mga paunti-unti nating naisiisip na design para dito sa farm natin, di ba? Yan, para updated kayo. Yan mga kapanyero, yan yung bago nating gagawin. Tara mga kapanyero, screw muna natin para makita natin kung maganda ba, di ba? Ayan mga kapanyero, parang magiging parang magiging barrel yung niya, yung kakalabasan niya. Pabilog ng pabilog, di ba? Yan. Kulang yung ating kahoy. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan yung kakalabasan mga kapanyero, na hindi man siya pantay-pantay pa pero aayusin pa rin natin dahil nga sample lang naman to. Titingnan natin kung paano natin pagpapantay-pantayin, ibabaliktad lang natin yung isang kahoy para pumantay. Ganyan yung mangyayari mga kapanyero. Or masyado bang mataas para dito, di ba? Lalaki kasi ng gulong di ba? Dahil nga pang off-road tong gulong na to, napakalalaki. Ano, pero maganda na naman to, magandang design na naman to para sa natin, sa farm natin. Tapos ang ilalagay natin mga bulaklak rito or mga halaman, siyempre yung mga matataas, mas mataas dito sa kahoy para kitang-kita. Tapos lalo pa kung iba-iba yung kulay niya, di ba? Mas maganda. Tapos ikakalat natin dito na maraming ganyan na parang barrel. Mag-comment na lang kayo mga kapanyero kung ano ba ang mas maganda. Meron ba kayong maisasuggest na mas maganda na gagawin natin dito sa mga gulong na to, or ganito ang itutuloy-tuloyin natin. Ayan, di ba? Kaysa naman itapon, di ba? Pakinabangan na lang natin dito sa farm na sigurado pang tatagal yung mga gulong na yan. Kasi di ba yun naman ang di ba? Yun naman ang mga lagi kong nababanggit na pure landscaping lang ang gagawin natin dito para gumanda ng gumanda itong farm natin, di ba? Kaya nga isip tayo ng isip, hanap tayo ng hanap, search tayo ng search kung ano ba yung mga madadali, mura na pwede nating ilagay dito. Ang bigat din ng presyuhan na magkano rin yung ang kahoy, parang 575 yata yung isang kahoy. So aabutin din tayo ng mga 20, mga 20 to 25 yung kahoy. Ilan din yung ikakarga nating lupa dyan, di ba? Sa laki ng gulong na yon. So siyempre maraming
marami-raming lupa rin ang ilalagay natin, baka 3 hanggang 4 na ganun, di ba? Di ba nasabi ko naman na talagang napakagastos ang pagpa-farm dito, na hindi basta-basta. Hindi, lalo pa kung halimbawang ibinabayad ko yung ganyan sa ibang tao na per day ang labanan, talagang talong-talo, di ba? Kaya nga dito ako na lang ang gumagawa, kahit na nag-iisa ako, nag-enjoy na, nakakagawa pa ako ng mga ganyang klase ng mga project dito. Ayan mga kapanyero, itutuloy ko na lang itong pag-ano natin, paggagawa natin na to, para makita natin yung magiging kakalabasan talaga. Ayan, maraming salamat, hanggang sa muli.